Sa gabing tahimik sa Maynila, 4 na magkaibigan ang naglaro ng Realm of Shadows at biglang nakaharap ang misteryosong karakter na si Halimaw. Hindi nila alam na ang kanilang simpleng laro ay magiging simula ng mga nakakakilabot na pangyayari. Habang patuloy silang naglalaro, unti-unting nawawala ang kanilang mga kaibigan at nagiiwan ng mga cryptic na mensahe. Ano ang lihim sa likod ni Halimaw at paano nila malalampasan ang mga banta sa kanilang buhay? Isang gabi sa Maynila, sa loob ng maliit na apartment ni Miguel, nagtitipon sila ng mga kaibigan niyang sina Arvin, Bea at Liza. Nasa harap sila ng kanilang mga computer, handa na maglaro ng Realm of Shadows. Ang liwanag mula sa kanilang mga screen ay nagbigay ng kakaibang ambience sa madilim na silid na parang may misteryong bumabalot sa kanila. "Ready na ba kayo?" tanong ni Miguel habang inaayos ang headset niya. "Game na," sagot ni Bea, excited na excited. Habang naglalaro sila, biglang lumitaw ang isang misteryosong karakter na tinatawag na Halimaw. Nagulat si Miguel at ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila inaasahan ang biglang paglitaw nito. "Sino to? Hindi ko pa to nakikita dati," tanong ni Bea habang tinitingnan ang screen, halatang curious. "Baka bagong update lang to," sagot ni Arvin. Pero halata sa boses niya na kinakabahan din siya. Nagsimulang mag-usap ang grupo tungkol sa mga chismis na narinig nila sa online forums tungkol kay Halimaw. Ayon sa kwento, si Halimaw ay isang dating empleyado ng kumpanya ng laro na naghahanap ng paghihiganti matapos siyang matanggal sa trabaho. Ang usapan ay nagbigay ng kakaibang kaba sa kanila, parang may masamang mangyayari. "Narinig niyo na ba yung kwento tungkol kay Halimaw?" tanong ni Liza, medyo pabulong. "O sabi nila, nag-hack daw siya ng mga account," sagot ni Miguel habang tinitingnan ang screen na parang may hinahanap. "Grabe, sana hindi totoo," dagdag ni Bea, halatang kinakabahan na rin. Sa sumunod na mga araw, napansin ni na Miguel at mga kaibigan ang mga kakaibang pangyayari sa laro. Ang kanilang mga screen ay biglang nagpapakita ng mga multong imahe at mga sirasirang file na nagiging sanhi ng pag-freeze ng laro. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Arvin habang nagtataka sa mga nangyayari sa screen niya. Isang gabi habang naglalaro sila, biglang nawala si Bea sa laro. Nagtaka si Miguel at sinubukan siyang tawagan ngunit walang sagot. "Baka nagkaproblema lang sa internet niya," sabi ni Liza, pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. "Pero bakit hindi siya sumasagot?" tanong ni Miguel, halatang nag-aalala na rin. Kasunod nito, napuno ang chat ng laro ng mga nakakatakot na mensahe mula kay Halimaw na tila nagbabanta sa kanila. Biglang may anonymous na tumawag sa kanilang group chat na nagpakita ng madilim na screen sa facecam. Nagdulot ito ng matinding takot kay Arvin. "Sino yan? Bakit ganyan ang screen?" tanong ni Arvin, halatang natataranta. "Guys, this is getting creepy," sabi ni Liza habang tinitingnan ang madilim na screen. Habang lumalala ang mga kakaibang pangyayari, lalo pang tumindi ang kanilang takot at kaba. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanila? Isang gabi habang naglalaro si Miguel sa kanyang computer, biglang nag-glitch ito at hindi na niya makontrol. "Ano ba to?" bulong niya sa sarili habang pilit niyang inaayos ang keyboard at mouse. Biglang nagpakita ang laro ng mga banta mula kay Halimaw na tila ba nagmamasid sa kanya mula sa screen. "Hindi ka makakatakas," sabi ng isang mensahe. Biglang nag-shutdown ang computer ni Miguel na ikinagulat niya ng husto. Nang ma-restart niya ang kanyang computer,
Lahat ng files ay burado maliban sa isang cryptic na mensahe na nagsasabing, "Mag-healing ka." Anong gagawin ko? Paano kung mangyari din to sa iba? Tanong ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang empty desktop niya. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit mag-healing ka? Bulong ni Miguel sa sarili, halatang naguguluhan at natatakot. Kinabukasan sa eskwelahan, nalaman ni Miguel na nawawala sina Bea at Arvin. "Miguel, hindi ko makontak si Bea," sabi ni Liza, halatang balisa. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makita nila ang suicide note ni Arvin na may nakasulat na "Maghiling ka." Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Miguel at Liza. "Kailangan nating malaman kung anong nangyayari," sabi ni Liza, halos mangiyak-ngiyak na. Sa pagnanais na malaman ang katotohanan, pinuntahan ni Miguel ang bahay ni Bea. Pagdating niya sa kwarto ni Bea, nakita niya ang isa pang mensaheng "Maghiling ka" na nakasulat sa pader. Hindi ito coincidence. May pattern na, sabi ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang sulat sa pader. Naisip ni Miguel na seryoso na ang sitwasyon at kailangan nilang kumilos agad. Sinubukan niyang tawagan si Liza para mag-usap tungkol sa kanilang susunod na hakbang. "Liza, kailangan nating malaman kung anong nangyayari. Hindi na ito biro," sabi ni Miguel sa telepono. Sa kanilang pagsisiyasat, nalaman nila na may isa pang pangkat ng mga kaibigan na nakaranas ng parehong mga pangyayari habang naglalaro ng Realm of Shadows. Ang kanilang laro ay biglang nagliyab at nagkaroon ng mga pagsabog ng TNT na nagdulot ng pagkasira ng kanilang mga computer. "Hindi tayo nag-iisa, may iba pang grupo na nakakaranas ng ganito," sabi ni Liza habang tinitingnan ang mga forums. "Kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila. Baka may alam sila na hindi pa natin alam," dagdag ni Miguel. Nagdesisyon sina Miguel at Liza na makipag-ugnayan sa iba pang mga biktima upang magtulungan sa paghahanap ng solusyon. Ang kanilang pagsisiyasat ay nagbigay ng bagong pag-asa, ngunit alam nila na mas lalong magiging delikado ang kanilang sitwasyon. Isa sa mga kaibigan ni Miguel, si Liza, ay nagdesisyong mag-imbestiga sa source code ng laro. "Miguel, may nakita akong kakaiba dito," sabi niya habang nakatutok sa kanyang laptop. May mga reference kay Halimaw sa code. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Miguel lumapit sa kanya. Parang kahit na umalis na yung host ng laro, patuloy pa rin itong minamanipula ni Halimaw, paliwanag ni Liza. "May mga kakaibang script na hindi ko maintindihan." Habang patuloy silang naghahanap ng sagot, biglang may isang misteryosong user sa forum ang nag-contact kay Liza. Pinalitan niya ang isang kilalang entity sa laro, sabi ng misteryosong user sa chat. "Kailangan ninyong mag-ingat." "Bakit? Sino ka ba?" tanong ni Liza, nanginginig ang mga daliri sa keyboard. Walang sagot. Biglang nabura ang account ng kaibigan at nakatanggap si Liza ng banta mula kay Halimaw. "Hindi kayo makakatakas sa aking paghihiganti," ang mensaheng lumitaw sa screen. "Liza, kailangan nating mag-ingat. Hindi biro ang kalaban natin," sabi ni Miguel habang tinitingnan ang mga banta sa screen. "Hindi natin alam kung ano pa ang kaya niyang gawin." Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanilang paglalakbay. Ang kwento ay nagtatapos sa isang babala na patuloy na nag-hack at nagko-corrupt ng mga laro si Halimaw. "Miguel, may bagong update sa forums," sabi ni Liza. "Pinapayuhan ng mga manlalaro na burahin ang anumang kahina-hinalang files at maging mapagmatsyag sa kanilang mga online activities. May paparating na digmaan laban kay Halimaw," dagdag pa ni Liza. "May mga grupo na binubuo para labanan ang banta. Miguel, kailangan nating sumali sa labanang ito. Hindi tayo pwedeng magpatalo," sabi ni Liza puno ng determinasyon.
Sa kabila ng takot, nagpasya sina Miguel at Lisa na sumali sa labanang ito upang tuluyang wakasan ang terorismo ni Halimaw sa mundo ng Realm of Shadows. Ang kanilang desisyon ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanila, ngunit alam nilang mahaba pa ang laban na kanilang haharapin. Ang kwento natin ngayong gabi ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging maingat sa mga online na laro. Hindi lahat ay kasing simple ng inaakala natin. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa mundo ng internet, hindi mo alam kung sino ang nagmamasid. Paalam at ingat.